March 14, 2007. Huling nakitang buhay si Ruby Rose Barameda, kapatid ng aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda. Itinumba, isinilid sa drum at sinemento. 3 taong pagkatapos ang kanyang pagkawala ay may natagpo ang isang bangkay ng babae na itinapon sa kalagitnaan ng dagat sa Navotas. Ating alamin mga ka-brotherhood kung sino ang babae na natagpuan sa loob ng drum na puno ng simento at kung sino ang salarin sa karumal-dumal na krimen na ito. Ayon sa otoridad, may isang lalaki daw na tila balisa ang pumunta sa kanila at nagkwento tungkol sa isang steel case na itinapon sa dagat ng Navotas. Sabi raw ng lalaki sa otoridad na may kailangan daw silang malaman, kaya siya pumunta sa kanila para umamin at ituro raw ang isang steel case na kanilang itinapon sa dagat. Dahil hindi na raw kaya ng kanyang konsensya ang ginawa nilang hindi maganda sa isang babae. At agad naman na pinuntahan ng otoridad ang sinasabi ng lalaki na steel case na kanilang itinapon sa dagat ng Navotas. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita at lalo na noong nabuksan nila ang isang steel case at nadiskubre nila kung ano nga ba ang laman nito. Isang palaisipan na kung bakit gano'n na lamang ang pagkabigla nila nung makita ang laman ng steel case at ano ang koneksyon ng lalaki na lumapit sa kanila at siya mismo ang nagturo sa kinalalagyan ng steel case sa Navotas. Taong 2009, may isang lalaki raw ang nagpunta sa kapulisan na nagngangalang si Manuel Montero upang magsalita at umamin sa mga pulis tungkol sa itinapon nilang steel case kasama ang iba pang mga kalalakihan na nagtapon ng steel case sa dagat ng Navotas. Pinuntahan agad ng otoridad ang naturang lugar kung saan itinapon ang steel case at noong June 10, 2009, bandang 4:00 ng hapon nang maiahon ang isang case mula sa ilalim ng dagat. Nakalubog ito sa tubig dahil sa bigat ng laman ng case. Agad binaklas ng otoridad ang naturang steel case na tadtad ng bakal sa paligid, kaya't kailangan pang gamitan ng welding upang mabuksan ito. Gabi na nang mabuksan ang steel case at tumambad sa kanila ang isang asul na drum na nasa loob nito. Ang nakapagtataka, may lamang semento ang loob ng drum. Ayon kay Montero, dahil ang loob raw nito ay isang tao, kaya't agad na tiniktikan ang semento at nang tuluyang matanggal nila ang semento ay tumambad sa kanila ang isang katawan ng tao. At sinabi ni Montero sa otoridad na ang katawan na kanilang nakita ay katawan ng isang babae na dinukot raw nila noong taong 2007 pa at ang babae raw ay si Ruby Rose Barameda. Ang tanong, sino nga ba si Ruby Rose Barameda? Sa pag-iimbestiga ng otoridad, nalaman nila na si Ruby Rose Barameda ay kapatid ng dating beauty queen at aktres na si Rochelle Barameda. Ayon kay Rochelle, si Ruby ay ang kanyang nakababatang kapatid ay nawawala noong March 14, 2007 pa at positibong kinilala ni Rochelle at ng kanyang mga magulang na si Ruby Rose Barameda nga ang nasa loob ng drum dahil sa damit at hikaw na nakita sa loob ng drum. Ayon sa kapatid ng biktima na si Rochelle Barameda, taong 2007, 14 ng Marso nang huling makita si Ruby Rose sa kanilang bahay. Noong araw na yon ay may okasyon sa kanilang tahanan kasama ang kanilang pamilya at nung araw ding iyon, mga 12:30 ng tanghali ay nagpaalam si Ruby Rose na dadalawin niya ang kanyang mga anak sa BF Homes 1, Las Piñas. Andoon raw ang mga anak ni Ruby Rose sa bahay ng kanyang biyenan. Noong mga panahong iyon ay inaayos na ni Ruby Rose at ng asawa niya na si Manuel Jimenez III ang papeles para sa kustodiya ng kanyang mga anak
At noong araw ding iyon na pag-alis ni Ruby Rose sa kanilang bahay ay hindi na nila nakita pa si Ruby. Ayon kay Rochelle, noong araw na umalis ng kanilang bahay ang kanyang kapatid, ay hindi na nila makontak ang gamit nitong cellphone. Isang bagay raw na nagpakaba sa pamilya Barameda. Hindi raw ugali ni Ruby Rose ang magpatay ng cellphone, kaya't lalo raw kinutuban ang pamilya dahil 3 cellphone nito ay hindi matawagan. Lahat raw ay naka-off, kaya't agad na gumawa ng aksyon ang pamilya Barameda upang hanapin si Ruby Rose at magbigay ng reward sa kung sino ang makakapagturo sa kinalalagyan ni Ruby Rose, pero wala silang makitang kahit anong palatandaan at kaunting impormasyon sa kinaroroonan noon ni Ruby Rose Barameda. Ngunit naisip ng pamilya Barameda na kung sakali na may hindi magandang nangyari kay Ruby Rose, ay mataas raw di umano ang tsansa na may kinalaman raw ang mister nito na si Manuel Jimenez III. Ayon sa salaysay at pag-amin ni Manuel Montero sa otoridad, ay nagkaroon ng malinaw na kasagutan ang pamilya Barameda kung ano nga ba ang nangyari kay Ruby Rose. Ayon sa salaysay ni Manuel Montero nung araw na iyon, buwan ng Marso taong 2007 ay dinukot raw ng mga kasama niya na pinangalan niyang sina Robert Ponce, si Eric Fernandez at si Leonard Spike Descalzo, si Ruby Rose sa mismong bahay ng biyenan nito sa BF Homes, Las Piñas. Isinakay raw si Ruby Rose sa isang Ford E150 ng mga suspect na sina Eric, Spike at Obet, at ang taong naging saksi na si Montero na isang manager ay naiwan naman sa BSJ Fishing and Trading Compound sa Navotas. Dumating raw ang 3 sa BSJ compound kasama si Ruby Rose na nakatali ang mga kamay nito at may busal sa bibig. Nagkaroon raw ng pagkakataon si Montero na tanungin ang biktima na kung ano nga ba ang naging kasalanan nito at bakit gusto siyang ipaligpit. Wala akong kasalanan na ginawa kahit na kanino, sagot raw ni Ruby Rose kay Montero. Ayon pa kay Montero, nung gabing iyon ay may tumawag sa kanya at sinabi raw na kung ando na raw ba, na marahil ay si Ruby Rose ang tinutukoy ng tumawag, at ang sabi pa ay alam na daw nila ang gagawin at siguraduhin lamang na malinis ang pagkakagawa nila. At doon nga ay kalna ni Spike si Ruby Rose gamit ang lubid hanggang sa mawalan ito ng buhay, at para masiguro raw nila na hindi na humihinga ay kumuha sila ng drum para ilagay ang katawan ni Ruby Rose, at hindi pa sila nakontento, nilagyan pa nila ng simento ang loob ng drum kung saan naroon ang katawan ni Ruby Rose. Muli ay pinasok nila ang drum sa loob ng isang steel case at muling sinemento at winelding ni Montero kasama si Obet Ponce sa paligid nito, at gamit ang isang tugboat ay isinakay nila ang steel case na kung saan nakalagay ang katawan ng biktima, at doon na nga ay itinapon nila ang steel case sa port ng Navotas. Isang napakalaking katanungan kung ano nga ba ang dahilan para gawin ito kay Ruby Rose. At sino nga ba ang nasa likod ng walang awang paglang sa biktima? Sa paglalahad ni Montero, inutusan daw sila nila Manuel Jimenez Jr. at Lope Jimenez. Si Attorney Manuel Jimenez Jr. ay biyenan ni Ruby Rose, ama ni Manuel Jimenez III. Ayon pa kay Montero ay pinagplanuhan raw maigi di umano ng biyenan ni Ruby Rose na si Manuel Jimenez Jr. kung papaano nila ililigpit ang kanyang manugang para raw hindi maghabol ang biktima sa kustodiya ng mga anak. Bukod pa roon ay dahil na rin raw sa kahihiyan ng pamilya ang naging sitwasyon dahil hindi na maganda ang samahan ng mag-asawang si Third at Ruby Rose. Nasa poder ni Third ang mga bata. Ang panganay nila ay 7 taong gulang lamang at ang bunso naman ay wala pang 1 taon. Kaya nakakapagtaka ay natalo raw si Ruby Rose sa kustodiya para sa kanyang mga anak. Dahil umano mas pinili raw ng mga bata
na sumama sa kanilang ama na si Third. Iyon ay ayon sa korte o hukom na humawak ng kaso. Ngunit kung ating iisipin, may batas na nagsasabi ayon sa Section 213 ng Family Code. No child under 7 years of age shall be departed from the mother unless the court finds compelling reasons to order otherwise, o walang sinumang bata na 7 taong gulang pababa ang dapat mahiwalay sa ina, maliban na lamang kung mayroong karamdaman ang ina o iba pang mga rason na pwedeng mapunta sa ama ang mga bata. Pero kung titingnan naman ang katayuan ni Ruby Rose bilang ina, siya ay malakas at nasa tamang katinuan at may kaya sa buhay, kaya't nakakapagtaka na hindi napunta sa kanya ang mga anak. At ang pamilya Barameda naman ay naniniwalang ginamit di umano ng mga Jimenez ang kanilang kapangyarihan o koneksyon para baliktarin ang lahat upang mapasa kanila ang kustodiya ng mga bata. Dagdag pa ni Montero na alam raw di umano ni Third ang gagawin ng kanyang ama na si Manuel Jimenez Jr. sa asawang si Ruby Rose, dahil direktang itinuro ni Montero ang mga Jimenez kasama ang iba pang mga na-involved na tao rito. Hindi naman nagtagal ay inaresto ang abogado na si Atty. Jimenez, at sa probinsya naman ng Bataan nahuli ang lalaking nagngangalang Spike. Sa huling banda naman ay itinatanggi ni Atty. Jimenez Jr. ang paratang sa kanya. Ayon sa kanya ay hindi raw nito magagawa ang ganun sa kanyang manugang at wala raw siyang kinalaman sa krimen. Nagawa-gawa lamang ni Manuel Montero ang lahat, at isa pa raw ay wala silang bahay sa BF Homes 1, Las Piñas. Dagdag ni Rochelle, ate ng biktima na si Ruby Rose, ay noong mga panahon raw na naghahanap sila sa kanyang kapatid, ilang buwan o taon ay hindi man lamang daw tumulong ang mga Jimenez na hanapin ang nawawalang si Ruby Rose, ni hindi man lang raw sila nakitaan ng pag-aalala para sa kapatid. Sa kabilang banda naman ay nahuli sa probinsya ng Isabela si Robert Obet Ponce. Isa siya sa kasama na gumawa ng hindi maganda kay Ruby Rose. Kaagad ding nagkaroon ng DNA test at dental records upang suriin at positibong kilalanin kung sino nga ba o kanino nga ba ang bangkay sa loob ng drum, kung siya nga ba ang nawawalang si Ruby Rose Barameda. Ayon sa resulta, may ilang test raw na lumabas na hindi nagtutugma ang mga resulta sa biktima na ipinagtaka ng pamilya Barameda, kung saan ay positibo naman nilang kinilala ang katawan ni Ruby Rose dahil sa gamit na nakasuot sa katawan ng biktima. Ibig sabihin ay hindi magkapareho ang physical evidence at ang resulta sa test na ginawa sa katawan ng biktima. Parang gumuho ang mundo ng pamilya Barameda noong binawi ni Manuel Montero ang kanyang pag-amin noong 2013 na nagdidiin sa pamilya Jimenez. Pagkatapos ng pagbawi ni Montero sa kanyang pahayag, ay bigla itong nawala na parang bula sa NCRPO Bikutan, isang pangyayari na nagbigay kalungkutan sa pamilya Barameda na tuluyan ng naging malabo para sa kanila na makamit ang hustisya, at doon ay napaisip muli ang mga Barameda na ginamit na naman ng mga Jimenez ang kanilang pera at koneksyon para pagtakpan ang mga kasalanan. Taong 2019 nga ay tuluyan ng ibinasura ang kaso at lumabas na kulang o hindi sapat ang mga ebidensya para idiin si Atty. Manuel Jimenez Jr., Lope Jimenez at Manuel Jimenez III na asawa mismo ni Ruby Rose. So ngayon, alam mo na. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa videong ito?
Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.